Susan, good morning. Bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan para sa disiplina at kalinisan sa Metro Manila, huhulihin na ang mga lalabag sa Anti-Littering Ordinance sa tulong ng No Contact Apprehension Policy o NCAP cameras. Sa mga nasanay ng magtapon ng kung ano-anong basura sa mga lansangan, estero o kalsada, posibleng mahuli na kayo ng NCAP cameras. Simula kasi ngayong linggo, huhulihin na ng MMDA ang mga lalabag sa anti-littering regulation sa ilalim ng Expanded No Contact Apprehension Policy o NCAP ng gobyerno. Ayon sa MMDA, layunin ng bagong programa na matugunan ang patuloy na problema sa basura sa mga lansangan at estero, kung saan umaabot sa 7 tonelada ang nahahakot ng ahensya kada araw. Magiging basihan daw sa paghuli ang mga CCTV cameras na naka-install sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kabilang dyan ang AI-powered cameras ng MMDA na ginagamit sa real-time monitoring at pagtukoy ng violations sa NCAP. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, naniniwala ang MMDA na makatutulong ang teknolohiya para sa mas mabilis at patas na pagpapanagot sa violators. Maganda raw ang programang paghuli sa mga nagkakalat, sabi ng street sweeper na si Annaliza. Bilang street sweeper, araw-araw po ako nagwawalis. Ang gusto ko naman yung laging malinis. Okay po yun na, nahuhulihin yung mga nagkakalat. Malaking bagay sa amin sa mga street sweeper na konti na lang, kasi disiplina po ng kailangan po. Kasi para malinis ang buong Manila. Pabor din ng taho vendor na si Reynaldo na araw-araw nakikita ang mga basura sa lansangan. Araw-araw po ako naglalako, marami pong basura na nakikita sa daan. Huwag po basta-basta magtapon po, baka po tayo mauli, magmulta. Sayang din po yung kikitain natin pag nauli po tayo. Sabi naman ni Arnaldo, dapat talagang managot ang mga nagkakalat dahil ang mga basura may balik sa mga tao, lalo tuwing may sakuna tulad ng bagyo o baha. Mas maganda talaga tingnan kapag malinis yung lugar natin. Yun lang talaga kulang sa Pinoy, disiplina. Kasi kami, biktima din kami ng ganyan eh. Tapon nila, pag baha, punta sa amin kahit di naman kami nagtatapon. Susan, sabi ng MMDA noong nakaraang linggo, inaayos pa ang guidelines ng programa at yung kanilang koordinasyon sa mga local government unit. Posible na sa mga susunod na araw ay ilabas na yan sa publiko. At yan, ang unang balita mula po dito sa Quezon City. EJ Gomez, GMA News.